Ikalawang Kronika, Kabanata 8. Ipinatayo ni Solomon ang kanyang palasyo at ang templo ni Yahweh sa loob ng 20 taon. Pagkatapos, ipinatayo niyang muli ang mga lunsod na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatira niya roon ang mga Israelita. Sinalakay niya at sinakop ang Hamat Zoba. Itinayo niya ang lunsod ng Palmera na nasa disyerto at ang mga lunsod imbakan na itinayo niya sa Hamat. Pinaligiran niya ng pader ang mga lunsod ng Beth Horong itaas at Beth Horong ibaba. Nilagyan din niya ang mga ito ng mga pintuang may panghalang. Gayon din ang ginawa niya sa Baalat at sa kanyang mga lunsod imbakan at mga lunsod himpilan ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga mangangabayo. Ipinagawa ni Solomon ang bawat magustuhan niyang ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng sakop ng kanyang kaharian. Sapilitan niyang pinagtrabaho hanggang sa mga panahong ito ang mga Kananeyong hindi napatay ng mga Israelita noong sakupin nila ang lupain ng Kanaan. Kabilang dito ang mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita, at ang mga Jebuseo. Hindi isinama ni Solomon ang mga Israelita sa sapilitang paggawa. Sa halip, naglingkod ang mga ito bilang mga mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo at ng kanyang mga ngabayo at mga karwahe. Sila rin ang ginawang tagapangasiwa ni Haring Solomon sa mga nagtatrabaho sa kanyang mga pagawaan. Ang bilang nila'y 250. Ipinasundo ni Solomon mula sa lunsod ni David ang asawa niya na anak ng Faraon. Dinala niya ito sa palasyong ipinagawa niya para rito. Sinabi ni Solomon, "Hindi dapat tumira ang asawa ko sa palasyo ni David, na hari ng Israel. Iyon ay banal na dako, sapagkat itinuturing na banal ang lahat ng lugar na mapaglagyan ng kaba ng tipan." Nag-alay si Solomon kay Yahweh ng mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh na kanyang ipinatayo sa harap ng portiko. Ginawa niya ang lahat ayon sa mga tuntuning ibinigay ni Moises tungkol sa paghahandog sa mga araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan, at sa 3 taunang kapistahan. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani, at ang pista ng mga tolda. Sinunod niya ang kaayusang itinakda ni David tungkol sa paglilingkod ng mga pari. Gayon din sa mga Levita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuno sa pag-awit ng papuri at pagtulong sa mga pari at sa pagbabantay sa templo. Ginawa niya ito ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. Hindi sila lumabag kaunti man, maging sa gawain ng mga pari at mga Levita at maging sa pag-iingat sa kayamanan ng templo. At natapos ang mga ipinagawa ni Solomon mula sa paglalagay ng pundasyon ng templo hanggang sa mayari ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at sa Elot na nasa baybayin ng dagat sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon.